Ama namin, pinupuri po namin kayo for the time session na makapag-study kami tungkol sa evangelism. Turuan niyo po kami, lalo na po sa main thrust tungkol sa preaching. Nihiling ko po, Diyos, na gamitin mo po ito para makita namin yung preaching bilang main na paraan kung paano inahayag yung ebanghelyo, paano kami nakapag-evangelize, at ganun din po, makikita namin na ito ay buong role ng buong church. Maraming salamat po. Ingatan niyo po si Deacon Harvey pagpunta dito. At kung may ilang mga kapatiran na hindi nakapagsabi pero niloob na pumunta, sana po ingatan niyo sila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan. Sige, so lecture number 12 na. 12 saka 13 yung ngayon. So, regarding siya sa evangelism, hanggang 16 yan eh. So, tatlo pa. After this, dalawa na lang. So, review sa Matthew 28, Great Commission, sa 1 Timothy chapter 3, sinabi rin dun yung creed ng church, na sa church binigay yung truth, yun ba siya yung buttress saka foundation ng truth. So, yung evangelism ay commission na binigay sa local church. So, makikita natin yung pattern sa Acts. Nag-share muna sila ng gospel, nag-preach sila. After that, magbabaptize sila, mag-church plant sila, tapos balik ulit sa simula. Mag-evangelize sila, magbabaptize sila, magpa-plant sila ng churches, and balik ulit sa simula. So, yun yung usapin ng church planting sa Acts. So, may warning dito si Pastor Noel. So, again, ang lecture notes ito ni Pastor Noel sa GMA on evangelism. Yung isang warning niya dito regarding sa para-church. Yung mga para-church, sila yung nakikita na outwardly active sa evangelism, in which maganda naman yun, saka helpful talaga yun. Lalo na kung yung mga para-church may related sa local church or under na oversight ng local church. Pero kapag para-church lang kasi yung naggumagawa ng evangelism, sabi ni Pastor, na-undercut niya yung ibang elements ng biblical evangelism. Kunyari, may na-evangelize sila, pero hindi sila nagbabaptize. Hindi rin sila naghihikayat na maging member nila. Pwede, pero hindi bilang member ng local church, bilang member ng para-church nila. Tapos, possible din na decisionistic yung conversion ng karamihan ng mga para-churches. So, again, maganda yung para-church, evangelism, pero kapag hiwalay sila sa local church, na-undercut yung mga kailangan na steps or process ng buong discipleship. So, yung pastoral responsibility dito, kasi for pastors talaga to originally, so it must be among our uncompromised priorities to orient our church to be actively evangelistic. So, role yan ng church na maging evangelistic sila, yung kabuuan ng local church. Kaya kailangan paulit-ulit na ino-orient regarding sa role at responsibilities regarding sa evangelism. So, ito yung uncompromising priority ng church. Ibig sabihin, kahit ano yung ginagawa na iba't ibang mga activities, programs ng local church, kung walang evangelistic, hindi ko sabing program, evangelistic priority, ibig sabihin, hindi yun pwede mag-compensate. Marami naman akong ginagawa, okay lang na walang evangelism. On the other hand, sabi rin ni Pastor Noel na church orientation siya, ibig sabihin, parang hininga na siya ng church. Hindi siya nakafocus, hindi ibig sabihin ng pagiging evangelistic ng church ay meron lang na hiwalay na program para sa evangelism. Hindi yung ibig niya sabihin. Ay ibig sabihin ni Pastor Noel dito na paulit-ulit, tuloy-tuloy na gawain ng church na tumawag ng sinners to repentance and faith at i-present yung gospel. Hindi lang siya parang special day, special season, special time. Ngayon ay evangelism natin. Parang hindi ito worship, hindi ito prayer, hindi ito benevolence, evangelism lang to. So, yung ibig sabihin ni Pastor Noel na hindi ibig sabihin na evangelistic ang church kapag meron lang silang hiwalay na program para doon.
Kung hindi, yun yung mindset nila, yun yung buhay nila, yun yung part ng lahat ng ginagawa ng local church. At yung pinaka-main na role ng church sa evangelism ay preaching. Parang pinaka-main na method sa usapin ng evangelism ay preaching. Mamaya, sa part 12 is yung members involvement. So may part yun. Pero inuna ni Pastor Noel na ang pinaka-main palagi ay yung preaching. Preaching is currently in decline. Hindi na siya nako-consider ngayon na primary tool ng evangelism. Parang iba't iba yung iniisip na pag sinabi evangelism, yung unang pumapasok sa isip, hindi preaching. Kung hindi ibang mga activities. Kaya, totoo na parang in decline na siya ngayon, parang hindi nakikita na pag sinabi na save ako, sa mga testimonies, hindi under preaching eh. Yung mga normal na iniisip natin. May emphasis sa group dynamics and participation, parang may group na discussion, doon sila na save. Pwede rin na yung culture natin, it's bred on visual rather than intellectual and auditory. Kaya madalas yung evangelistic puro movie playing, ayan, parang theatrics. Theatrics. O kaya palabas natin yung Passion of Christ. Palabas natin yung ganito para, yun ang tinatawag na nila na evangelistic event. So, nakafocus sa visuals rather than intellectual and auditory. Hindi sa hearing ng Word of God at hindi sa paano iisipin kung ano yung gospel, ano yung sin, ano yung mga necessary para masave isang tao. Ganon din, syempre hindi naman natin sisisihin sa lahat ng mga non-preaching events, kung hindi madalas din yung mga preaching shallow na. Kaya hindi na sila naging effective sa usapin ng evangelism or ng gospel call ba? Sa usapin ng gospel call. So, paano natin i-define yung preaching? Yun ay authoritative declaration ng God's word by a man whom God calls and equips for that purpose. Yun yung main definition ng preaching. And by extension, the work of witness by the church to the gospel. Dito key scripture yung Romans 10, 13-15 yung sinabi na paano maliligtas kung hindi nakapakinig, paano makikinig, kung walang nangangaral, paano mangangaral kung walang sinugo. So parang yun yung sequence ng Romans chapter 10, 13-15. Pero yung keyword na binanggit dito ni Pastor Noel is yung if they have not heard of whom, by whom, not of whom they have not heard, whom they have not heard. Nakafocus siya dun sa sino yung nagturo. Hindi by what they have heard, but whom they have heard. In whom they have not believed. Puro whom yung binabanggit doon sa Romans chapter 10. Kung walang nangaral sa kanila, kung wala silang pinakinggan na tao, of course, doon sa preaching, nangangaral doon yung tao, pero behind that person ng preacher is Jesus Christ. Kaya yung whom na binabanggit daw dito is primarily, of course, sa mata natin, yun yung preacher, pero at the back of the preacher, ang totoo nagsasalita doon si Jesus. Siya yung nagsasalita, siya yung good shepherd na sinabi niya, my sheep hear my voice, they know me and they follow me. Ganon din, relevant Ephesians 2:17. Kasi sa Ephesians 2:17, sabi ni Paul, when Christ preached to you, nag-preach daw si Jesus sa mga taga-Ephesians. Pero alam natin, nag-ascend na si Jesus sa Acts 1. Hindi inabutan ni Jesus nung nasa lupa pa siya, yung church ng Ephesus. Years later pa yon. Pero ang pagkakabanggit ni Paul, nag-preach daw si Jesus sa Ephesus. Kaya walang implication na tinuturing ni Apostle Paul na si Jesus yung nag-preach nung siya yung nag-preach. Parang tinuturing niya yun. Kasi wala namang ibang nag-share ng gospel sa kanila, nag-preach sa kanila. Si Paul, tapos later on, yung mga pastors na nila.
sila Apostle John, ayan, ibang mga pastors nila sa Ephesus. Pero ang sabi ni Paul, Christ preached to you. So, makikita doon na yung totoong preaching ay si Jesus yung nagsasalita sa likod ng lahat ng yon. So, sabi ni D.A. Carson sa quotation dito, it is hard to avoid the strength of the emphasis on proclamation in the New Testament. The reason for the emphasis lies in the message itself. God has taken action. And the good news is announced, it is proclaimed. God is not negotiating. He is both announcing and confronting. Done properly, preaching is simply the representation of God's gospel, God's good news, by which men and women come to know Him. Thus, preaching mediates God Himself. Sometimes, something important is lost if we never speak or think of preaching and proclamation. That is our job, our calling. It is not arrogant to represent as forcefully as we can God's gospel. It is simply faithful stewardship. Further, if we focus on the powerful proclamation of the gospel, we shall be less likely to be seduced by siren calls to soften the sheer non-negotiability inherent in preaching. So binanggit lang dito ni D.A. Carson yung weight ng preaching na non-negotiable siya. Siya ay pag-announce mismo, hindi nakikipag-discuss lang yung Diyos, kung hindi mayroon siyang heavy na pinipresent. At maganda itong maalala sa usapin ng preaching na pag pinipresent yung gospel, even sa representation, kasi gano'n naman hindi mo naman babasahin lang yung Bible yung preaching, hindi lang reading yan. Kung hindi, pinipresent mo siya in another form. Sa maayos na paraan, sa outline na paraan, sa another format, hindi naman babasahin mo lang siya, yun na yun. Pinipresent mo talaga siya. Na magkaroon ng weight doon, saka magkaroon doon ng heaviness na ito yung totoong salita ng Diyos. Sabi sa Helvetic Confession yun the preaching of the Word of God is the Word of God. So, yung preaching primary siya sa evangelism. Consistent siya sa lay people power, ibig sabihin yung mga ginagawa ng congregation for evangelism. Evangelism is viewed primarily through lay people witness. Pero, again, consistent siya sa preaching. Mamaya makikita natin yun sa involvement ng mga members. Pero, hindi siya against or contrary doon, na parang either sa pulpit lang yung evangelism or sa one-on-one lang yung evangelism. Parang hindi siya either or. Consistent siya sa isa't isa. So, tignan natin sa scripture yung pagiging primacy ng preaching sa evangelism. Sa Old Testament, palaging tumatawag yung Diyos sa salvation by prophetic proclamation. Palaging nangangaral yung mga prophets. General, sa maramihang tao, sa usapin ng preaching. Sa Old Testament, preaching is prophecy. Sa preaching, sa ministry ni Jesus, His earthly occupation was defined as preaching. Meron si Jesus na mga one-on-one na nakausap. Samaritan woman, yung mga pinapagaling niya, pero madalas dinedefine yung ministry ni Jesus ng maramihan. Palaging sa usapin ng preaching. Ganon din, kinomission ni Jesus yung church to preach. Sa yung Great Commission sa ibang mga parts, sa Luke, sa Mark, yun yung sinabi, preach the gospel to all creatures. Yun yung ibang version ng mga gospel writers. Sa Book of Acts naman, yung mission ni Paul, palaging venue, saka ang events nun ay puro preaching. So, sa ibang mga verses, sa 1 Corinthians 1, 22 to 24, sa chapter 2, 1 and following, dinidifferentiate yung buong mankind
kahit anong race sila, through their response to preaching. Diba sinabi may mga wise in this world, merong mga foolish in this world, merong mga perishing, may mga non-perishing. Kaya sa usapin ng preaching, dalawa lang yung differentiation. Either hindi sila nakikinig sa gospel or sila yung mga nakikinig sa gospel. Usapin yun ng evangelism sa preaching. Sa 1 Timothy 3:14-16, pagkatapos nung qualifications ng pastor sa deacons, binanggit naman yung church. Parang pastors, qualifications, deacons, qualification, church, definition. Ano itsura ng church? At sinabi doon na sa great chain of God's act, sinabi, preach to the world. Si Jesus pumunta sa mundo, si Jesus yung ipinanganak, siya yung namatay, inilibing na buhay na muli, at sa last part ng creed na yon, he was preached to the world. So, kasama sa plano ng Diyos sa eternity ay yung preaching. Kasama na dun, magka-partner yung 1 Timothy 3 sa Titus 1 eh. Magkasama dyan yung qualifications ng pastors, deacons, tapos usapin ng preaching. So we must be thoroughly convinced in our conscience and so reflect in our practice that preaching is the primary work we have in calling lost men to the gospel. So sabi ni Gardiner Spring, whatever subordinate ends, therefore, the Christian pulpit may secure in this or the coming world, its legitimate paramount aim is the glory of God in the salvation of men. Its great end is one and only one. The chief end of those who minister His word is to glorify Him in that great work with which His manifested glory is most likely allied, intimately allied. It is God's first, God's midst, and God last. God everywhere, God exalted in the gospel of His Son. It is to bring forward and sustain and magnify the full claims of the Godhead, so that men who do not know may know Him. So, ang ganda ng pagkakasabi dito ni Gardiner Spring. So, usapin ng preaching, yun ay usapin ng pinapangaral ay yung Diyos, at yun yung pangangaral na magluluwalhati sa Kanya, at yun yung pangangaral na tinuturo palagi yung gospel. So, kung mayroong mga ire-reform sa church, dito sa topic na to, una, regarding sa church, is anything that rivals the centrality of preaching or contradicts its message must not be allowed to go on. Kaya, kapag na-reform na yung mga churches, nagiging simple palagi yung nagiging simple palagi lahat. Parang nasi-simplify lahat yung mga ginagawa. Dahil marami talaga yung nagra-rival sa centrality ng preaching. Parang hindi na preaching yung pinaka-mataas, pinaka-importante sa ginagawa ng mga churches. Kaya kapag may mga nagko-contradict doon o kaya naman nagra-rival doon, hindi naman agad-agad aalisin. Pero isa yon sa mga madalas na nawawala. Kailangan alisin sa mga local churches. So worship that heavily stresses on music to the detriment of preaching compromises the mandate of evangelism. So ito yung mga common na nangyayari. Siguro sa atin hindi na masyado relevant. Pero sa ibang mga churches, kapag nakikita pa rin, ganun pa rin yung nangyayari sa mga usapin nila. Pero yung ibang mga churches na nakikita natin ngayon, nagre-reform sila, maganda. Kasi nasa-centralize palagi yung preaching eh. Kunyari, kahit yung mga CCF, yan, yung mga kasagsagan, biglang umoko yung preaching nila, biglang nung nagkaroon ng issue sa Calvinism, naging doctrinal bigla yung mga sermon. Maganda yon. At hindi na masyado na-emphasize yung mga ibang mga parts ng worship nila. I think very good yun, ng mga parang realizations kahit na magkaroon ng mga concerns. Pero kasi hindi natin alam lahat eh. Marami pa rin yung nagko-continue sa ganitong paraan, lalo na nawala na yung pandemic. Nung pandemic, medyo napilay sila eh. Parang hindi na nila magawa yung dati nilang ginagawa. Pero nung bumalik ulit yung parang balikan na
balikan na naman sa yung mga charismatic Pentecostal, nag-resurgence na naman, balik ulit. So, hindi natin alam, pero yun yung mga kailangan gawin. The centrality of preaching defines the place of every part of worship and the preparedness of the worshiper. Kaya natin, kung may mga binabago tayo sa worship, pagkakasunod-sunod, para ma-highlight palagi yung sermon. For example, yung scripture reading, talaga nilagay natin sa unahan. O kaya gawin na lang siyang call to worship. Yeah. Pero ginawa natin yon para mas ma-highlight yung sermon. Para hindi siya maging katunggali. Kasi sa mga ibang mga Reformed churches, at least sa Reformed Baptist churches, ganun yung nangyayari. Nagiging katunggali yung scripture reading ng sermon. Parang may mini sermon bago yung sermon. Napapansin din iba kahit kapag pinapanood ko sa CRBC. Although sermon lang yung recording sa kanila. CRBC, pag nung pinanood ko isang recording nila, sabi ni Pastor Mon, kasi sila lang naman yun kaya okay lang sila mag-usap. Sabi ni Pastor Mon doon na sa presider yata yung kausap niya, "Kuya, what happened? Konti na lang oras ko." Sabi niya sabi niya. So, parang may mga ganun na mga nangyayari. Ibig sabihin, basta lahat ng mga gagawin sa worship, mag-highlight dun sa sermon. For example, maging yung hymns, mag-highlight sa sermon, yung prayers, papunta siya dun sa peak ng sermon. So, kung may mga babaguhin man, para yun dito, para sa centrality ng preaching. Personal, sa church yun, isa pang kailangan i-reform, personal, anything that compromises our preparedness for preaching must be confronted and reformed. Ito, ang naalala ko dito yung binanggit ni Pastor Erdy. Sa Pastor Erdy nung anniversary na Sunday, sabi niya, Pastor Erdy, ganito na lang yung gawin natin para hindi tayo maistorbo sa worship. Parang order na lang tayo ng pagkain, ganito na, para prepared pa rin tayo sa kahit anumang event na mangyari. Ang pinakamahalaga pa rin ay yung worship at yung pakikinig ng sermon. Lahat ng yon maganda paghandaan, syempre kailangan paghandaan, pero sila pa rin ay subordinate sa main goal ng worship. So sabi nga dito ni Pastor Noel, even faithfulness sa visitation, sa oversight, it cannot compensate for poor preaching. Ayan, so hindi pwedeng sabihin, kaya ako hindi nakapaghanda ako masyado kasi marami ako kinuusap na member, may binisita ko kaya hindi ako nakapag-prepare ng ano. So, although mahalaga lahat yun, pero main talaga na task ay yung sa usapin ng preaching. Sa usapin ng pangangaral. So, we must continue to seek to grow in every aspect of effective preaching. Pinaka-main yun. Kaya, ang sinasabi dito ni Pastor Noel, sa church, sa mga pastors, individuals, lahat ay kailangan may i-reform pag sa usapin ng pangangaral ng salita ng Diyos. So, sige. Tuloy muna natin. Tapusin natin muna yung buo. Preaching as evangelism. Ito outline to ng kung paano nag-evangelism yung preaching. Una, yung central themes ng scripture ay redemptive. Redemptive revelation sila. Kaya dapat sila yung dominant substance ng preaching. Sa 2 Timothy 3:15, di ba yun yung God-breathed, yung theonostos. Sinabi doon na all scripture ay ginamit ng Diyos para sa i-train yung man of God. Pero, bago sabihin yun, sa verse 15, sinabi ni Apostle Paul, yung scripture yung it made Timothy wise for salvation. Bago siya i-train for righteousness, sa 16, yung 15, yun ay salvation muna. Ibig sabihin, scripture, ang ginamit para ma-evangelize si Timothy. Sabi ni Pastor, hindi therapy,
Hindi management, hindi lang pagiging organized, yung paraan para maging wise to salvation kung hindi yung preaching, yung scripture. So examine what you major in the pulpit will reflect the church's salvation knowledge or lack of it. Isa ito sa mga sa usapin ng preaching, i-diagnose, i-evaluate, parang kamusta ba yung preaching namin sa church, ano yung disposition niya, ano yung substance niya. Kaya nung mga nag-invite tayo ng mga guest preachers, isa inisip ko, parang may kailangan kong maging ganito sa ilang part. Yung kala Pastor Eli, theological. Nga no, naalala ko, kailangan maging theological sa preaching. Kay Pastor Joel, simplicity. Ako nga pala, no, kailangan maging simple sa preaching. So, pero yung substance, isa lang. At kailangan yun yung nami-major palagi sa usapin ng preaching. At hindi nawawala dun yung usapin ng salvation. Kasi it's about salvation yung kabuuan Kaya, ang ganda rin nung podcast nila Pastor Angel, para iba-iba yung topic. Pero may isa silang portion sa last na palagi nilang tinatanong, what is the gospel? Parang kahit ano yung topic nila, prosperity gospel, seeker sensitive, apologetics, mental health, sa dulo, tatanong palagi, ano yung gospel? Parang may kinalaman lahat yun dun sa usapin ng gospel. Kaya walang topic, walang passage at walang preaching na hindi related sa evangelism. Parang lahat yun mayroong kinalaman sa evangelism. So, every preaching must have an element that is oriented to the gospel. So, ito yung sabi ni Michael Horton. We say Christ alone in our doctrine of salvation, but in actual practice, our devotional life is saturated with sappy and trivial principles. And the preaching is often directed toward motivating us through practical tips. In which, hindi man mali. Pero kung palaging ganyan, palaging practical tips yung nilalaman ng preaching, may mali. If our preaching does not center on Christ from Genesis to Revelation, no matter how good or helpful, it is not the proclamation of God's Word. Kasi yun yung kailangan marinig, yun yung sinabi ni Paul, the power of God unto salvation to everyone that believes. Number 3, develop a regular pattern of preaching that is definitely evangelistic. Ayan. The regular pattern will be a cue or hint sa mga members to be extra diligent in inviting unbelievers. Hindi pa namin ito napag-uusapan ni Pastor Erdy. Pero sa TNC, meron silang Gospel Sunday. Alam mo ito, first Sunday of the month or last Sunday of the month. Of course, kada sermon merong call to the gospel. Pero sa isang Sunday na yon, ang target talaga nila yung unbelievers. Talagang ini-encourage yung mga members, mag-invite kayo. Hindi naman ibig sabihin na bawal mag-invite sa ibang Sunday, pero dito ay merong parang extra diligence na mag-invite para sa kanila talaga. Naalala ko nga, nagbibigay pa sila invitation Parang may ginana sa invitation. Pero ang totoo nun, evangelistic purpose talaga yung isang Sunday na yon para sa kanila. So, evangelistic preaching is still needed by and must address members of the church. So, hindi ibig sabihin na evangelistic yung sermon natin para sa kanila lang to. Siyempre, lahat naman ng yun dapat may application pa rin doon sa mga members. So, isa ito sa mga suggestion ni Pastor Noel, maganda na may ganon. Number 4, evangelistic preaching that is conscious of unbelieving visitors. Ayan. Kapag nangangaral na sa pulpit, ang maganda ay magkaroon ng consciousness na may mga bisita dito, may mga hindi pa Christian dito, meron dito na mga hindi pa masasabi na mare-recognize na credible yung profession of faith. Kaya, una, maging sensitive to their biblical literacy. Hindi palaging high-end, parang alam na kaagad nung congregation yung sinasabi mo.
May mga ganong considerations eh. Kailangan babawin muna, kailangan may mga times kailangan palalimin mo na, pero kailangan mababaw muna. Alam ba nila to? Baka di nila naintindihan, baka di nila kilala tong sinasabi ko. So may mga ganong considerations sa biblical literacy ng mga unbelievers. Pangalawa, i-avoid din yung unnecessary offense na hindi naman inherent sa gospel. Kasi yung gospel, offensive siya. Sinasabi, sinner ka, kailangan mong maging lumapit sa ebanghelyo, ikaw yung makasalanan na yon. Pero, may mga unnecessary na pagiging offensive. Pagdating sa preaching, una yung combative style. Parang galit palagi. Pag nagpipreach, galit. Ayan. So, combative yun. O kaya naman parang kaaway mo yung usap mo. Yun yung mga, sabi pastor, iiwasan. Pagdating sa evangelistic preaching, hindi dapat parang kaaway mo yung hearers. Hindi rin dapat condescending, parang minamaliit. May ganun eh. Parang minamak. Hindi nyo pa alam yan? Di ba tagal nyo na? May pwede, possible yun eh. Kahit tono lang or by way of word choice, pwede mangyari yun. Combative or parang pinapagalitan. Parang scolding palagi yung nangyayari na usapin. So, ayan yung ayan yung sinasabi Pastor Noel na unnecessary offense. Kasi may necessary offensiveness yung gospel. Against yun sa pride natin, hindi okay sa iyo na sabihin na hindi ka pupunta sa langit unless maniwala ka kay Kristo. Totoo bang kilala mo si Kristo? Parang, So, meron talagang necessary offense yung gospel, pero sabi ng pastor, wag dagdagan. Meron na siyang sarili niya at hindi na kailangan dagdagan. So, mas radiate compassion for sinners' lostness. Ayan. Yung sinasabi na kailangan marinig mula sa puso ng mga nagtuturo na meron silang pakialam dun sa mga makasalanan. Dito na papasok yung hindi ito theatrical, pero minsan lumalabas sa tono ng boses, sa tinig, minsan mangyak-ngyak na yung mga ngaral para tawagin sila. Kasi totoo yun, kasi may compassion na talagang maniwala sila. Magsisi sila sa kasalanan. Kasama yun sa compassion. Softness. So kasama yan sa mararamdaman, makikita na compassion dun sa voice ng mga nangaral. Mas exude confidence in the power of the gospel. Kailangan kung may kumpiyansa yung mga ngaral, hindi double-minded or hindi parang hindi parang ang iniisip ay parang hindi ako sure kung tama ba to. Di ba isa yun sa public speaking. Kasi pa-forward na lang kay ate. Nung sa secular na public speaking, kapag parang hindi ka sure sa sinasabi mo, madadama yung tagapakinig. Parang paano sila magiging confident sa sinasabi mo kung ikaw mismo hindi ka confident sa sinasabi mo? Kasi may part yun eh. Totoo yun. So ang sinasabi dito ni Pastor Noel, kailangan ikaw mismo bilang nagtuturo sa usapin ng preaching, confident ka doon sa gospel na yun. Kaya isa yan sa tinuturo ni Paul kay Timothy. Sabi niya, di ba, God has not given us the spirit of fear, of timidity, but of power, and of love, and of a good mind. Yung sabi niya, na kailangan, pag conscious ka na may mga nakikinig na unbeliever, hindi lang mukhang pinaniniwalaan mo, kundi talagang pinaniniwalaan mo yung sinasabi mo. Hindi lang yun parang superficial na kailangan makita nila na may kumpiyansa ako dito. So, ang last, sa consciousness unbelieving visitors, kailangan must be clear and compassionate in evangelistic appeal. Hindi vague, hindi generic. May mga time siguro na ganito, pero hindi dapat palaging ganon. Dun sa 2 Corinthians 5:19-21, yan yung sinabi ni Apostle Paul na sinabi niya? Mabigat na word yun eh.
Sinabi dyan, we appeal to you. Umaapila kami sa inyo. Be reconciled to God. Sabi niya, talagang umaapil kami sa inyo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Personal. Kaya hindi totoo yung mga, or at least, pwede magbigay ng benefit of a doubt, hindi totoo yung mga preaching, teaching advice na ipepresent mo lang yung gospel, Diyos nang bahala. Na may sense na parang hindi ko kailangang magmakaawa sa kanila na maniwala sila. Hindi ko kailangang may sense na urgency, may sense na sige na, parang gusto mo sila i-persuade. Parang sinasabi ng iba na hindi trabaho ng Holy Spirit yan. Yung Holy Spirit nakikilos dyan. Ikaw, sabihin mo lang, hindi. Kasi dito sa 2 Corinthians 5, hindi ganun yung ginawa ni Paul eh. Sabi ni Paul, we appeal to you. Be reconciled to God. Sabi niya, sige na, maniwala na kayo. So, kailangan clear na tinatawag sila papalapit dun sa gospel. Hindi lang, magkaiba kasi yun eh, pwedeng sabihin na kung sino man ang manampalataya kay Jesus ay maliligtas. Kesa sa manampalataya ka kay Jesus para maligtas ka. Ngayon na, gawin mo na yan. Totoo pareho yon, pero yung isa, persuasion, yung isa, ini-invite talaga sila to believe the gospel. So, ito yung sinabi naman ni D.A. Carson. Insight niya sa usapin ng preaching in relation sa evangelism. So, ito yung last. May 4 na observation si D.A. Carson. Sabi niya, number 1, often it is helpful to critique the intellectual, moral, and existential bankrupt of the age. So, sa usapin to ng relevance, kaya maganda rin na binabanggit sa sermons kung ano yung mga nangyayari sa mundo ngayon. Kung paano kulang na kulang, kahit gaano katalino yung sanlibutan. Kung wala yung gospel, wala yun. Yung intellectual bankruptcy. Moral, papakita kung ano na yung itsura ng morality ngayon ng sanlibutan. Gano'n nakataas, kababa yung standard ng morality. Sabi niya, helpful yun. Pag binanggit mo yun, para ma-invite sila sa gospel. Existential bankruptcy, ang karaniwang philosophy na ngayon ay nihilism. Yung parang walang point ang buhay, para sa wala lang din ginagawa namin. So, yun. So, pwedeng i-address yun para lahat ng yun ay makita na, kita nyo, walang pag-asa sa mundo. Walang pag-asa sa mundo. Therefore, ipepresent na yung gospel. So, number 2, in our evangelism, we must start further back and nail down the turning points in redemptive history. Palagi dapat nababalik sa kung ano yung nangyari sa redemptive history ng Bible. Kabuuan, kumbaga. Dahil kadalasan daw yung mga nasa evangelism ay decisionistic na nire-reduce yung gospel sa formula points. 4 points, 3 points, 2 points. Na ito lang yung gospel. Again, hindi masama yun, pero pag na-stuck doon, mas maganda na ma-stuck tayo sa kung paano siya pinresent ng Bible. Nahulog yung tao sa kasalanan, Adam and Eve, na binali yung batas, Genesis 3, mula Genesis 3 hanggang New Testament, nagliligtas yung Diyos. At ang peak noon ay yung pagkamatay, pagkalibing at pagbubuhay na muli ni Jesus. Doon iikot palagi. At doon palagi dapat na maging literate at bumalik yung mga ngaral pag-usapin ng evangelism sa preaching. Number 3, we must herald again and again the rudiments of the historic gospel. Formula evangelism is stereotype in its approach to people who differ in condition and circumstances. Yung point, the multidimensional effects and expression of sin have their counterparts in the doctrine of salvation. So dito kasi nagkakatalo kapag hindi in-specify yung kasalanan. Hindi rin may specify yung need dun sa
yung pangangailangan doon sa gospel. Kaya ang sinasabi dito na merong karampatan na sagot yung gospel doon sa mga iba't ibang mga kasalanan, iba't ibang angles ng mga kasalanan. Kaya natutuwa ako doon sa last podcast sa mental health. Mental health na usapin. Sabi ni Pastor Eman Tamargo, Jesus Christ is the perfect example of mental health. Sabi niya doon, ano bang itsura nun? Si Jesus, kasi siya perfect. Siya yung perfect man. Siya may perfect mind. So, na-elaborate doon na ibig sabihin na tinamaan din ng kasalanan yung mga isipan natin. Kaya meron tayong problema sa isipan, may mga mental health problems because of sin. So, sin pa rin yung problema. At ang answer sa sin ay si Jesus pa rin. Yung gospel pa rin yung answer doon. Walang ibang pwedeng hindi ang gospel ng mental health ay maging okay ka lang. Ang gospel ng mental health ay yung gospel pa rin ng ebanghelyo. Ang gusto pa rin natin ay masanctify yung isipan, bumalik pa rin yung isipan sa Diyos. So, isang good, parang good example na lahat ng uri ng problema ng kasalanan, lahat ng problema, ang pinaka-root ay kasalanan at ang pinasagot palagi si Jesus. Kahit alin. Nagkakaroon ng problema kapag vague yung sin. Pero anong sin? Parang pag in-specify, lying, anger, idolatry. Pag na-specify na yon, may specific angle rin yung gospel na kung saan siya yung mag-a-address. So, we must make sure that our preaching is touching all the multiplicity of the gospel content. Hindi yung isang natutunan ko nung nagsisimula pa lang sa Reformed Theology na kapag kung ano-ano mga topic yung mga books na binabasa ko, parang bakit ang balik pa rin sa gospel? O kaya, pag binasa mo, parang ang sagot palagi doon sa mga books na yon ay yung alam mo na sa Bible. Hindi yung mga hindi mo na alam. Hindi mo pa alam. Alam ko na to hindi lang siya na-specify. Hindi lang siya natutukan, hindi lang siya na magnify masyado. So si Carson pa rin to, sabi niya, biblical Christianity brings with it unavoidable, non-negotiable, knowable intellectual content. We need the spirituality of the word. In our evangelism, we must convey content. The kerygma has content. The good news is definable. So last, number 4, na observation ni Carson, while trying to think through what to say, we must think through how to live. So sa naman to ng testimony ng mga Christians at preachers, sabi ni Errol Hulse, preaching is not a mere elocutionary art. Elocutionary, parang kung paano mo sabihin, parang impressive way to present. Sabi, hindi lang yun verbal art of persuasion. It is proclamation in the name of God by the authority of His word. As such, it is imperative that it be dynamic, for anything less is incongruous with its very nature. We can appreciate, therefore, the claim, the soil out of which powerful preaching grows is the preacher's own life. So, papakinggan ba siya o hindi? Papakinggan ba siya o hindi? So, compilation ng mga practical points. 4. Una, constant review and critique of the substance and manner of your preaching. So, lahat ng sermon ay dapat nire-review. Isa yan sa mga pag-uusapan ng mga preachers. Kung paano i-review yung nilalaman ng preaching at saka kung paano siya pinipreach. Kasi very important yun sa evangelism ng church. So, actually, sa Acts, may isang ganun sino ba yung preacher? Apollos. Si Apollos,
magaling siyang preacher, pero may mag-asawa, wala sa isip yung mag-asawa, may mag-asawa na isinantabi siya, tapos tinuruan pa siya lalo kung ano yung tamang substance ng ipipreach niya. Yung mag-asawa so ibig sabihin, even yung mga preachers, kailangan pa rin nila matuto, kailangan pa rin nila ma-refine para sa maging effective yung pangangaral at pag-evangelize. Number 2, regular intake of gospel preaching from others used by God. So, kaya maganda rin na palaging nakikinig ng iba ring mga mangangaral para ma-inform sa diversity kung paano siya ipapresent, paano ina-outline, paano ini-express or ini-invite yung gospel. Maganda ngayon kasi marami na tayong media opportunity para makapakinig. Pangatlo, honest allotment of time, oras, and energy, study, you need for conscientious preparation. So, isa yan sa mga pinakamahalaga. Mayroong oras at talagang ginugugol para sa pag-aaral at pagpe-prepare doon sa preaching kasi maapektuhan nun kung gaano pinapresent yung gospel. Kapag walang time at effort, magiging paulit-ulit na lang yung yung way kung paano yung mangyayari yung gospel invitation. At pangapat, consistent periods of personal reflection on the gospel as your own means of salvation. Isa to sa pinakamahalaga. Sa pina-evangelism, mas magiging relevant siya kapag iniisip na ako rin yung naligtas. Parang hindi lang sila nangangailangan ng salvation. Ako mismo nangangailangan ng salvation. Ako yung binigyan ng salvation ng Diyos. Kasi kapag hindi natin naisip yun, pwede mangyari maging formality na lang siya. Or ang isipin palagi, without compassion na may pe-present yung gospel. Sa pamagitan nitong number 4, mas may inculcate na kailangan nila to kasi ako kailangan ko nito. Kailangan nila yung ebanghelyo katulad ng kung paano ko nagiging kailangan yung gospel. So, sige. Ito yung first part lang. So, lecture 12. Sige, discussion tayo. Kung mayroong mga kailangang ma-discuss. Nakapasok yung isa sa points na additional lang na insight or pag-usapan. Yung sa tone very important talaga yung para sa akin sa tone sa preaching na hindi lang siya basta casual message. Para ka lang nakikipag-usap sa hindi mo siya tinuturing na parang nakikipag-usap ka lang sa bata palagi, nakikipag-usap ka sa matanda palagi. Kundi yung tone ng yung tone sa preaching may yung seriousness. Na kung paano nakipag-usap yung Diyos sa Israel. Parang ganoon yung naging representation ng preaching. Parang ganoon na ganoon ko siya na i-imagine or na-visualize yung sa usapin ng preaching, lalo pag usapin ng tone or yung way na pinapresent. Kasi kung hindi ma-capture yung ganong essence, nawawalan ng power yung gospel. Yun lang naman yung sa akin, Fas. May clear analogy talaga yung pagsalita ng Diyos sa Israel. Kung paano nagpipreach yung mangangaral sa mga disipulo, mga hearers. Mga hearers. Sige, ano pa? Ayun. Follow-up ko pero rin, parang for clarification, for the sake of recording, hindi ko na lang the drop name. Pero may nag-advise din na, for example, sa preaching, kailangan kung paano ka magsalita sa sa day-to-day mo. Parang dapat ganun pa din daw sa pulpit. So paano ba maipagko-connect yun na ayun nga, gaya nga nung reflection ni Bro Arvin na ano ba yun? Ano ba yung term mo nun?
Sorry, nag-lapse na ako. Ayun, sa tone ba yun? Yung sa tone. Yung tone na, yun nga, may pagiging authoritative. Paano siya mare-reconcile na, paano kung soft-spoken si isang tao, tapos Oo nga. napunta siya sa pulpit. Paano yun? Oo. Siyempre, yung isa, tama yun. Kasi yung definition natin ng preaching dito sa pinakasimula, ang definition ng preaching ay authoritative declaration of God's word by a man whom God calls and equips for that purpose. So, kailangan siya pa rin yun, boses niya pa rin yun, personality niya pa rin yun. Hindi lahat ng preacher iisa yung ganito kami lahat. Yan. Kasi gumagamit yung Diyos ng tao. So, hindi niya sinabi na lahat kayo maging ganito. Parang, kumbaga, uniform ba? Isang uniform lang. Kasi gumagamit siya ng iba't ibang tao, na may iba't ibang boses, may iba't ibang paraan ng pananalita, may iba't ibang personality. So, dun makikita yung difference. Ang sameness nila dun ay yung sinabi na authoritative siya. So, kung authoritative siya, hindi siya yung sinasabi ni Arvin na hindi siya pa-joke lang, hindi siya casual, parang wala lang, may seriousness siya, may soberness siya, meron siyang so ibig sabihin, normal na ikaw, pero seryosong ikaw. May witness. Hindi yung kasi kahit naman tayo, iba-iba naman yung natin sa iba't ibang situations eh. Iba-iba yung kung paano tayo magsalita sa iba't ibang situations. So, para kung sino yung mangangaral sa seryosong at authoritative na pananalita niya. So, kahit iba-iba yung mga mangangaral, iba-iba yung paraan nila na magsalita. Pero sila pa rin yun. Wala silang kailangan ganito ako magsalita katulad ng iba. Ganyan. Ayan. Dahil authoritative siya. Dahil yung sinabi ni Arvin na kasi salita yun ng Diyos eh. Sige. Sige boss. Bali, additional din pala na reflection na rin. Yung sa usapin ng, kasi meron tayong mga tinitingnan na, hindi ko naman sinasabi na mali most of the time, pero minsan nagkakaroon ng concern na yung mas competent na, mas nakikinig sa mga mas competent or sa ibang bansa ng mga preacher kaysa dito sa mga local preacher. Yun yung nagiging concern ko sa iba. Kasi ang main point dito, hindi para ma-entertain lang tayo sa pakikinig. Kundi mas lalo tayo matuto. Siguro, ang pinakatanong ko dun pas, anong advice natin doon sa mga ayaw makinig sa mga local preacher? Gusto lagi yung mga online or mga, mga veteranong preacher, kumbaga. Ano masasabi natin dun pas? Sabihin ko sana tama, hindi. May tama, may pedigree din kasi na hinahanap eh. So yung isa is tama naman na makinig sa ibang mga preachers kung ang habol ay yung substance. Kung ano yung substance, ano yung may mga inaral sila na talagang na-master nila yon. Kung yun, okay yun, walang problema yun na reason kung bakit nakikinig sa Allah. Pero kung dahil mayroong mga racial bias, kapag Pilipino kami, mataas ang tingin namin sa British sa Amerika. Kapag ka Pilipino, hindi masyado okay yan sa akin. O kaya kapag pure Tagalog, o kapag pure English, sabi, nagbibiruan nga iba, gusto nilang pakinggan sila Sinclair Ferguson dahil sa British accent niya. Kasi ang ganda daw pakinggan eh. May appeal naman talaga yun. Pero, syempre, biro lang yun. Hindi talaga yun yung scholar kasi talaga sila Sinclair Ferguson. Pero kung yun talaga yung habol, hindi tama yun.
Parang, ano yun, carnal bias, carnal reasonings yun. Mali yun. Tapos, yung isa pa na mali is, kung hindi connected sa local church. Okay, sila ipapakinggan ko, sila yung magaling. Kasi ang kailangan ng mga tao, maging connected sa local church para sa totoong church life. Kasi yung ganon, disconnected yun eh. Pwede mong malaman lahat ng yun, pero paano ko siya gagawin? Paano ako magmamahal? Paano ako papatawad? Paano ako magpapasensya? Paano ako mag-serve? Paano ako magpo-forbear? Dun mo lang siya makikita pag connected ka sa isang local church. Kasama yun. At sa usapin ng preaching pastoring, wala yun kapag yun lang yung hinahanap nila. Pero again, hindi mali yun kung hinahanap ay feeding para sa substance nung tinuturo mismo ng gospel. Pero challenge din yun sa mga local pastors na hindi maging contented or galit sa mga celebrity preachers. Dahil kung ang pinagkaiba ay yung substance. Parang hindi pa isa, ba't kayo nakikinig dyan? Meron naman tayong McDonald's sa bahay. Hindi McDonald's sa bahay. Hindi naman magkasing level ng, kumbaga, challenge din yun. Parang paano namin magiging deeper, magiging more knowledgeable tungkol sa tinuturo ng gospel. I think isa yun sa mga isa pa naisip doon, mali kung naghahanap sila sa labas dahil ayaw nila mag-contribute sa effectiveness ng preaching sa sarili nilang local church. Kasi yung effectiveness ng preaching ng mga pastors, preachers sa loob ng local church, contribution niya ng buong church. Hindi siya yung pastor lang yung magkagawa. Ibig sabihin, gumaling sa study at pangangaral sila Piper dahil sinuportahan sila. Sinuportahan sila. Hindi sila self-made, na sila lang yun. At yun yung dapat gawin ng mga parang isa yun sa role ko. Kung gusto ko maging substantial yung preaching namin sa Philippines, sa Philippines, kailangan may i-contribute ako paano magiging deeper yung preaching. Magbibigay ng libro, magbibigay ng mga materials, mga ganyan, sa seminaries, sa mga kasi hindi pwedeng gusto ko maganda na agad yung preaching nang wala akong contribution para maging effective talaga siya. Kasi totoo naman kailangan naman na maging effective yung sa preaching. Ang question lang is hindi ako consumer lang. Ganun yun. Okay. May nag-contribute sa kanila kung bakit sila naging ganun kataas na level ng preacher. Naging substantial yung kaya kakaya nilang gawin yung mga yan. Lalo na sa evangelism. Kanya, si Pastor Noel. Yan. Hindi natin alam yung church niya. Pinag-aaral siya sa London ng 2 years. Ng full Oo, 2 years. Tapos saka siya bumalik. Okay. Ano? Sila, yung kumbaga, ayun, sila Pastor Mangahas, support sila na. Yan. May mga gano'n na mga nila. So, may mga material sila na ginagawa. So, ibig lang sabihin, may mga hindi tayo nakikita. Hindi sila lahat consumer, may contribute. Pero anyway, bro. Okay ba? Medyo marami na yun. Marami nga. Maganda nga na makita na siya in the way na yung mga efforts ng mga celebrate pastors or mga kilalang pastor, lalo yung mga nabanggit nga kanina, yung mga reformed na pastors, doon talaga siya. Effort siya ng church. May nasa likod na. May nasa likod. Lahat naman yun. Parang panawagan sa atin ng Diyos na bilang tagapakinig, may kampanin din. Dahil since member naman, ako personally, member ng local church, mga samahan, halos karamihan din naman ako nakikilala kong mga identify ko na friend group, members ng church.
Parang ang weird naman kung hindi mo iingatan yung kapastoran. Hindi mo pangangalagaan yung kapastoran kahit sila yung tinalaga ng Diyos talaga na magsalita tungkol sa ebanghelyo. Ang weird talaga. Na may mga ganun na situations. Na siguro yun nga yung nagiging issue sa mga churches na hindi pinapangalagaan yung pastor nila. Kaya sila naghahanap ng ibang mas substantive. Kasi kahit sinuportahan nila, hindi pa rin nagiging substantive. Pwede. So may ganun din na pushback. Siyempre, mali lang yun kung dahil lang sikat. So, Parang, may sikat. Parang yun lang yung pinaka main reason. salamat ka. Okay. Sige. Next na tayo.